So, good afternoon po, sir. Thank you for giving us this opportunity to introduce ourselves po. And I am Ella May Sanchez po. And I am Angelica Encasque po. And I am Emilio Calapati po. And we are the students from Batangas State University Library Campus. And we are here to ask some information about your being an elementary teacher and your experience in the use of teaching. And nandito din po kayo para i-relate yung aming sarili as a eduk student through your experience po. So, first po, sir, what is your full name po? My name is Mike Joseph D. Casalme, before Balasbas. Next po is your age. 28. Tapos ano pong name ng school na kasalukuyan niyo pong tinuturoan na yun? Ngayon dito ako tuturo sa Calaca District, Bambang Elementary School, located at Bambang, Calaca, Batangas. Bale, ilang years na po kayo sa service ng pagtuturo? Magsi 6 years na. Ano po yung mga subject po na tinuturuan mo? Isa lang po ba siya or madami po? Hindi. Kasi pag elementary ka, kapag hindi ka departmentalized, ang magiging subject mo lahat hawak mo. Pero kapag iyo ay departmentalized, katulad ng amin ngayon, ang hawak ko ay Science 4, 5, 6. Then pagdating naman sa aking mga bata, grade 6, ang hawak ko sa kanila ay MAPE, Science, PLE, and ESP. Pero noong sa aming school na inalisan, departmentalized din yung malaking school. Kasi paglaki ng school, pag-unti ang subject mo. Kasi kami ay grade 6, 4 na section kami doon. Ang hawak ko lang ay Science at PLE. Bale, ilang years din na pong tinuturuan yung subject na yun? Ang Science, siya ay 6 years na din. Kasama ang TLE. Pero yung MAPE, siguro wala pang 1 year. MAPE at ESP. So next po is, ano po yung naging impact ng pagtuturo niyo sa performance po ng mga bata? Isang mahirap na tanong. Kasi mahirap naman natin i-measure nga yung impact ng pagtuturo mo sa bata. Unless doon natin dadaan sa mga paper and pencil test na kung saan makikita mo na may mga higher grades na nakukuha mga bata. Minsan may makukuha mong mababa. Kung doon natin i-base, madali tayong masasabi natin ay okay ang pagtuturo mo. Pero pag bumaba naman yun, doon naman natin maiisip na siguro may mali ka sa itinuro mo or kulang ka sa strategies or else ang bata ay hindi naman kasi laging sa teacher ang sabihin natin problema. Minsan sa bata din. Kasi pag ang bata halimbawa ay dumadating sa punto ng 1 na klase mo sa tanghali. Ngayon, lalo na ngayon, ang mga bata po ay pagpatak ng 1, kapag ikaw ay walang gains, ang mga bata, ang tokens. At pag kaya naman pinaglaro mo, doon palang mabubuhay ang kanilang dugo. Minsan nga ang mga bata, pinababayaan ko. Pag yung minakita akong tulog, pinababayaan akong tulog. Kasi sabi nga nila, bawal daw abalahin batak pag sila ay naantok, pabayaan mo muna. That's why mahirap i-measure kung paano yung impact ng pagtuturo sa bata. May na-encounter na po ba kayong difficulties in developing learning outcomes? Lalo na ng parang first or second year of teaching. Sila kasi ay medyo maedad na. Pero at their age, parang sila ay mahirap matuto bago sila ay hindi pa masyado nakakabasa. Bago ang mahirap po doon, na-identify lang nila ang letters na iilan, bago sa iba hindi pa nila kayang i-identify. Bago yung mga simple syllables, yung mga letters, hindi pa nila mabasa. Bago pag nirambol mo na yung lahat na iyon, wala na, mahirapan silang i-identify kung anong letters yun. Yun isa sa pinakamahirap na encounter ko, lalo na pag ang bata ay nasa grade 6 na. Hindi mo na siya basta what do you mean by that? Parang mahirapan ka nang ituro sa bata yung ganung mga bata. So, di ba po nung time ng pandemic is mga bata din po yung tinuturuan nyo. Ano po yung mga na-encounter ng problem at ano pong nagawa ng solusyon para malagpasan nyo? Ayan.
nung pandemic kasi mahirap. Kasi nung paglipat ko dito sa Bambang, ay from Balayan, saktong pandemic, bagsang hawak ko ay grade 2 ay mga bata. Kasi sa ganong stage kasi, kapag grade 2 ang mga bata, more on ang ipofocus mo din pagbabasa. Ay medyo mahirap at naging modular distance learning wherein sabihin na natin ang sa 100% ng iyong mga estudyante, ang 50% doon, bata ang nagagawa with the help of their parents. And then another 50% minsan, pag yung mga bata ay medyo sabihin natin may hina, ang gumagawa naman magulang, ate or kuya. So yun isa sa pinakamahirap na na-encounter pagdating sa mga bata. At ang isa pa ay yung pagpapabasa. That's why siguro kami ay nagkaroon ng kumbaga yung online platform na nag-serve na school ng mga bata. Katulad ng Messenger, yan, Microsoft Teams, kung saan through video call, pababasahin mo mga bata para lang matest lamang ang kanilang pagbabasa. Yun ang isa sa naging way namin para matest namin kung paano mapapatuto ang bata kahit kaunting letters or ma-check mo yung kanilang galing sa pagbasa. Ano po yung mga strategies or activities nyo na ginagawa para yung mga bata po ay maging enjoyable po sa klase niyo? Katulad nung last week, sa grade 6 ko, naglaro kami, nabigay kami ng games, which is not related naman sa aming class. Pampabuhay lamang sa dugo ng mga bata. Kasi kapag one, they are practicing today nga kung sinasabi nga, pag natutulog na. Pero ang strategy na ginawa ko, lagi ako may videos, magbibigay ka ng videos. Kasi kapag ang mga bata, walang nakikita, salita ka lang ng salita, ang mga bata mas mabilis antukin. Wala mga gagawin kundi magkwentuhan, yan. And then another thing, kailangan may group activities ka. Sa group activities mong iyon, hindi dapat lahat yun. Halimbawa, ikinag-group ng 1 to 4, hindi pwedeng kayo magbibigay lahat ng same activity na halimbawa, pagsulat ng tula, lahat yung pagsulat ng tula, hindi pwede. Kasi dapat, ang gagawin mo kapag ganon, halimbawa yung group A mo, paggawa ng kanta, ang group B mo, sayaw, and then ang group C mo ay yung pagdodrawing. Dapat iba-iba lagi para mas maging enjoy ang mas ma-enjoy ang mga bata pagdating sa activity. So, ano naman po yung mga hindrances nyo sa pagtuturo, especially po at mga bata or elementary po yung tinuturuan? Ay, sabi na sa hindrances, mga problema, naging barrier, dahil bata nga, siguro ang level ko ay pang-intermediate. Minsan, kailangan babaan ang iyong, minsan kasi short temper ang teacher na kapag sa mga bata, madaling mainis. Kaya minsan kailangan nabaan mo ang pasensya mo. Kapag ang mga bata hindi agad makabasa, minsan, pukpukin mo na lang, lamesa, silent na, then mo ipupukpok sa bata. Kasi mahirap ngayon. Maraming nakatingin at lalo na ang mga bata magaling magsumbong. Minsan naman, hindi alam nila na yun ay way mo. Kung minsan, sumisigaw ka para mas mailabas mo na sa ito, babasahin mo. Para hindi mo mabasa. Normal na yun. Normal yun sa school. Normal yun sa room minsan. Huwag mo lang ang bata mapalalapatan ng iyong kamay kasi lalo ang bata ay matatakot at hindi matuto. So, thank you po sir sa unlock nyo bilang sa panyaya namin sa interview na ito. Kami po ay very grateful po. Thank you po. Okay, thank you. Good luck sa inyo.